Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva. Shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bakit niya ako matutulungan na maging tuktok ng asol na bundok, takutin ang mundo sa lahat ng direksyon, at mauna? Sapat na ba iyon? Hindi natakot si Luroxen. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, bigla siyang ngumisi at sinabing, "Siyempre, kaya mo ito." Gayunpaman, kung ang tuktok ng asol na bundok ay umaasa sa iyo, maaaring kailanganin nitong baguhin ang pangalan nito sa paanan ng asol na bundok. Panipi, sa madaling salita, galit na galit siya na gusto niyang pabulaanan. Gayunpaman, sa oras na ito, nagsalita ang patriarch sa tuktok ng asol na bundok. "Ziner, ito, saglit, magsasalita na sana ang may-ari ng pamilyang Lo, ngunit naputol siya sa gitna ng kanyang boses. Mabuti, si Lu Wuzhen ang unang nagbuka ng kanyang bibig, at pagkatapos, na may paggalaw sa kanyang kamay, naglipad ng isang token mula sa likod ng kurtina patungo sa harapan. Matandang Diyos, hindi. Ito ang tuntunin ng pagbuo ng isang pamilya sa tuktok ng bughaw na bundok. Paano ito mangyayari? Oo, may hinala ng pagtataksil. Nang makitang direktang sumang-ayon si Lu Wuzhen, isang grupo ng mga elder ang agad na nagsabing nagmamadali. Sinabi ni Lu Roxan na may malamig na ngiti, "Ang tubig ay nasa iyong leeg, ngunit nag-aalala ka pa rin kung ano ang isusuot sa iyong mga paa. Ikaw ay isang grupo ng mga palaka sa ilalim ng balon. Talagang sinadya mong dilaan ang iyong mukha, at kuskusin ito." Sa sandaling bumagsak ang boses, gumalaw ang enerhiya sa kamay ni Lu Roxen, at agad na lumipad ang token sa kanyang kamay. Napakahalaga ng Aaron sa tuktok ng ating asol na bundok. Makatarungang gumawa ng naaangkop na pagbubukod. Lu Wuzhen liwanag boses, ang naaangkop na upang ihinto ang susunod na grupo ng mga matatanda upang ihanda ang tuloy-tuloy na apoy. Sang-ayon ako dyan. Tiningnan ni Lu Roxan si Lu Roxen, at sa wakas ay gumawa ng desisyon. Bagamat mas maagang nakuha ni Lu Roxan ang token ng Blue Mountain Pavilion kaysa sa kanyang sarili, kailangang mabawasan ang prestihiyo ni Lu Roxan sa pamilya. Gaya ng sinabi ni Lu Wuzhen sa simula, si Aaron ang taong tutulong sa kanya na lumaban sa hinaharap. Kaya timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, ang ilan sa mga agarang interes, Lu Roxan natural na hindi naisip. Kung ganoon, okay, Ziner, mas mabuting bilangin mo ang mga tao at umalis ka sa lalong madaling panahon. Mas mabuting umalis ka bukas. Oo, ang mga tanikala ng Diyos ay dapat nadalisayan sa lalong madaling panahon. Kung ang mga monghe ay talagang mga tao ng templo ng Moduo, ang mga tanikala ng Diyos ay maaari ding ganap na sugpuin sila. Sa madaling salita, mag-ingat. Panipi, naiintindihan ni Ziner. Pag-urong mula sa bulwagan, ang bibig ni Lu Roxen ay nag-uyam. Sa sarili nitong panlabas na puwersa, natural para sa atin na mahawakan ang token ng asol na bundok pavilion. Kasabay nito, siya natikman din ang malaking benepisyong hatid sa kanya ng Aaron. Naiisip pa niya na kung talagang gagamitin niya ang Aaron balang araw, ang kanyang posisyon sa tuktok ng asol na bundok ay tataas bigla sa hinaharap, at ang kanyang mga plano ay magiging parang isda sa tubig. Lahat ay hindi masama, tumanggo lang si Ivory. Ivory, biglang nagbigay ng malungkot na ngiti si Lu Roxan. At sa oras na ito sa hangganan ng bayan. Matapos ang 3 ikot ng inuman, nagtagal ang hiyawan buong gabi, at sa wakas ay unti-unting bumababa ang kurtina sa oras na ito. At ang kurtina ng lahat ng ito, o dahil tinanggihan ng Aaron ang lahat ng gustong sumali sa alyansa, umalis sila ng masakit.
Ang restaurant ay bihirang malinis. Ipinadala ng may-ari ng tindahan ang Aaron at iba pa sa pinakamagandang kwarto sa restaurant. Pagkatapos, ang ilan sa mga bisitang hindi pa rin sumuko ay inayos sa ibang mga silid bago magsara ang restaurant. Gabi, sa wakas ay dahan-dahan ding nagsimulang tumahimik. Bagamat ang Aaron at ang iba pa ay may sariling mga silid, lahat sila ay nagtitipon sa silid ni Aaron sa oras na ito. Kasama rin dito ang 4 sa 7 halimaw sa Jangbei. Sabi ni Kuya marami pang anino sa labas ng syudad. Ang dami daw tao. Sa oras na ito, ang 5 halimaw ay nagtaas ng ulo at sinabi kay Aaron. 3,000, atres muna tayo. Nag-aalala si Bai Xiaosheng. Saan? Pwede bang wag na tayong bumalik sa Fairy Island? Nakangiting sabi ni Aaron. Tumigil sa pagsasalita si Bai Xiaosheng sa Jiangho. Oo, alam ng kabilang partido na babalik sila sa Xianling Island, na nangangahulugan din na maiiwasan nila ang unang araw ng junior high school, ngunit hindi ang ika-15 araw. At least for the moment, nasa syudad sila at nakakaespiya sa mga kilos ng isa't isa, na higit na mabuti kaysa maambush sa oras na iyon. Kasabay nito, maaari nilang ipagtanggol ang lungsod. That's the time. Bakit ang daming gustong sumama sa amin, pero kailangan mong tumanggi? At least mas maraming tao at mas maraming pagsisikap. Kumunat ang noo ni Bai Xiaosheng. Hindi nagsalita si Aaron, ngunit naiintindihan ni Bai Xiaosheng ang kanyang isip. Matapos sumama ang napakaraming kapatid, namatay sila bago nila matamasa ang kanilang kaligayahan. Hindi man sinabi ni Aaron, halatang tinak ito sa kanyang puso. Ayaw niyang maulit ang trahedya. Sa oras na ito, mahinang kumatok ang pinto ng restaurant, at hindi nagsasalita ang karamihan. Maya-maya, nagpatuloy ang katok. Malinaw, hindi ito isang pagkakamali, o isang late night stay. Sino kayang late? Tulong upang mag-iwan biglang mahabang taybak isang gumuhit, buong tao kaagad kinakabahan masikip pagbagsak. Sa oras na ito, tiyak na nakatutok sa kanila ang paghahanap ng mga tao, at hindi ito ang mga taong nakikita natin sa restaurant ngayon. Alam ng lahat ng mga taong ito na ang Aaron at ang iba pa ay nagpahinga at hindi sila makakapunta para istorbohin sila. 3 sa 7 halimaw ay nasa labas din, kaya sino kaya sila sa oras na ito? Malinaw, hindi ito ang tamang tao. Sa oras na ito, mabilis na bumangon si Shiyu, at ang pusa ay lumapit sa bintana, pagkatapos ay sumandal sa kalye sa ibaba. Kakaiba, 3 lang ang tao. Sumimangot ang wika ng tula at mamulong kay Aaron. 3 tao. Nang marinig ito ni Fumang, natigilan siya. Kung tutusin, sa kanilang ketulusan, halata na ang mga pumupunta rito sa panahong ito ay hindi magaling, at dahil sila ay masama dito, sila ay dapat na mga taong mabangis na dumarating ng sabay-sabay. Paanong 3 tao lang? Mali ba ang nabasa mo? Hindi naniwala si Fumang. Tumayo siya habang nagsasalita, at pagkatapos ay lumapit sa bintana na may ilang hakbang. Madilim at magaan ang kanyang mga mata, at nakakunot ang kanyang mga kilay. 3,000. 3 lang ang tao. Lumingon si Fumang at kakaibang sinabi. Sumimangot si Aaron at kakaibang tumingin kay Bai Xiaosheng. For a moment, hindi niya maintindihan kung bakit. The point is, parang 3 babae. Fumang rude. 3 babae. Biglang natigilan lahat ng tao sa kwarto. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang may dumating na 3 babae sa pintuan, na sobrang hindi ka panipaniwala. Damn it, Aaron. Hindi mo dadalhin ang pamilya namin na si Ivory sa labas. Tapos tatakas ka. Hahabulin pa ng iba. Biglang tinapik ni Fumang ang kanyang ulo at pasiga na sinabi. Walang imak na nakatingin sa kanya si Aaron. Kung hindi sa mahabang panahon, gusto talaga ng Aaron na sampelan ang mga paninda. Maagang kamatayan at maagang muling pagkakatawang tao, pumili ng matalinong ulo sa iyong susunod na buhay at maupo muli. Tingnan 3,000 pag-asa sa sarili, tulungan mang bibig isa-isa, leng in sito. Ngunit tulad ng sinabi ng Aaron, ang Fumang ay isang tigre kung minsan. Ito ay talagang mas tigre kaysa sa iba. Malinaw, sa harap ng mga mata ni Aaron, hindi na aninag ni Fumang ang nangyari. Natigilan lang siya at sinabing, Nako, wag mo akong tignan ng ganitong klaseng mga mata. Bagamat magkamag-anak kami ni Ivory, mabuti ka rin namang kapatid ko. Hindi ko sasabihin kay Ivory. At saka,
Hindi normal sa lalaking ito na magkaroon ng 3 asawa at 4 na asawa sa labas. Kahit na sa isang tiyak na pananaw, mas ang lalaki ay maaaring magkaroon ng 3 asawa at 4 na babae, ang ibig sabihin ay mayroon siyang lakas at kakayahan, kung hindi ay magiging tanga kagaya ng mga babaeng iyon. Tapos sabihin, ang tanga na ito ay tila hindi nasisiyahan, subukan pa ring pukawin ang lahat ng pagsang-ayon ng mga tao, sa lahat, sangkatauhan, mga kapatid, sabi mo hindi ah. Ang pinuno ng alyansa ay hindi ang uri ng tao na sinabi mo. Ang simpleng wika ng tula ay natural na hindi tumatanggap ng fumang. Para sa kanya, ang paglipad ng magkapares ay ang pinakamagandang inaasahan, polygamia, mas maraming pakpak, lumilipad sa gulo. Malinaw na mas mataas ang IQ ni Bai Xiaosheng kaysa kay Fumang. Sa oras na ito, tinitingnan niya ang Aaron, at pagkatapos ay piniling huwag makinig at huwag makisali. Kaunti lang ang mga disipulo. Kung tutusin, si Fumang ang pinuno ng amo. Ngayon ay mapapatingin na lang siya sa mukha ni Aaron at awkward na tumango, oo. Tumingin si Han Sanchen kay Fumang. Matapos tumango ang ilang tao at sumang-ayon, mukha na siyang pinakamatalinong aso sa mundo. Siya ay galit na galit at tumawa. Fumang, hindi mo ba siya nakita ng ganoon katagal, nagsisimula ka bang makaramdam ng sobrang katatawanan? Nakakatawa, hindi alam ni Fumang, at naramdaman niyang napahiya ang kanyang ulo, sa katunayan, marami akong pakinabang. Nang marinig ito ni Bai Xiaosheng, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha at hindi lumingon. Hindi niya magawa, pero upang panoorin ito ay isang kahihiyan. Fully dahan-daang poke Fumang mula sa likod. Tumigil sa pagsasalita, tulong mula sa crazy. Pahiwatig tulong mang tumingin sa Aaron mga mata, ito matandang tangaleng para sa isang mahabang panahon, 3,000 mata, kill meaning. Biglang tumayo at hindi nagsalita. Sa Aaron's eyes, natural, si Ivory lang, kung hindi, sa kagandahan ni Qin Shuang, may iba pa bang babae sa labas. Umalis upang mabilis na matamaan ang bilog. Oo, napakaganda ni Kuya Marshall Sister Qin Shuang, at alam ng lahat na gusto ni Kuya Marshall Sister Qin Shuang ang pinuno. Hanggat tumatango ang pinuno, hindi magdadalawang isip si Kuya Marshall Sister Qin Shuang. Pero kahit na ganoon, tapat ang leader ng alyansa sa asawa ng pinuno ng alyansa at sinusuportahan ang commander. Bawal kang suran ang aming pinuno ng alyansa. Ang tula ay puno ng maliit na bibig. Bagamat hindi niya itinatanggi ang kanyang pagmamahal at paghanga para sa Aaron, kahit na tumango si Aaron, hindi siya kailanman lilingon, ngunit hindi ito magiging hadlang sa pananabik at pagpapanatili ng simple at wagas na pag-ibig sa pagitan ni Aaron at Ivory. Ay nagalit na walang masabi, ang pangunahing problema ay ang mga mata ni Aaron ay hinayaan siyang hindi tumanggi. Ngunit ano ang problema kapag ang 3 babae ay lumapit sa akin? Hindi niya maiwasang magtaka. Oo, iniisip ko rin yun. Ngunit pumunta at tingnan mo, hindi mo ba alam? Bulong ni Aaron. Pagkatapos, tumayo si Aaron, sinulyapan ang lahat ng tao sa eksena, at sa wakas ay itinoon niya ang kanyang mga mata kay Fumang, mauna na ako, at kukunin mo ang lahat ng mga tao upang itago. Kung may emergency, magmadali kang lumabas ng lungsod, okay. Eto, sabay na tayo. Nag-aatubili si Fumang. Bilang isang kapatid, natural na gusto niyang mabuhay at mamatay ng magkasama, ingatan mo lahat ng kapatid, alam mo ba? Malamig na tumanggi si Aaron. Nagmamadaling tumango si Bai Xiaosheng at pinigilan si Fumang. Alam niyang ang aksyon ni Aaron ay para lamang protektahan ang kanyang mga kapatid. Marahil, ang palihim na pag-atake sa mga kapatid ng Chanho Cityin at ang malaking bilang ng mga namatay ay palaging naging tinak sa puso ni Aaron. Ayaw niyang lumitaw muli ang kaawa-awang eksena sa araw na iyon, ang mundo ay puno ng karunungan. Tumango si Aaron, naglakad lang ng 2 hakbang, biglang may naalala, Linlong, samahan mo muna ako. Kasabay nito, gumalaw si Aaron sa kanyang kamay, at ang katawan ni Linlong ay biglang naging ilaw, na nakakabit sa braso ni Aaron, dahan-dahan lang. Iba na ngayon ang puso ng Dragon Clan. Ginagamit ni Aaron ang Diyos para makilala si tao. Sa sandaling makapasok sa katawan ni Aaron, napansin din ni Linlong na mali ito. Kung sasabihin nating ang Aaron ay dating isang malaking aura energy pool pagkatapos niyang magkaroon ng puso ng dragon, ngayon, ang pool na ito ay naging mas malaki, ngunit,
Ang mga mabangis na imahe ay lumitaw din sa isang walang katapusang stream. Parang dagat sa bunganga, bagamat maaari kang lumipad ng malaya, may mga mamamatay tao sa ilalim ng tubig anumang oras, nagbago ang iyong enerhiya. Napakunot ang noo ni Lin at sinabing, yan ang chi ng kaguluhan. Sagot ni Aaron, pasensya ka na. Ito ang chi ng kaguluhan. Nang marinig ang sagot ni Aaron, si Lin Long ay natigilan, napapikit, at napasigaw sa sobrang gulat na tono. Akala ni Aaron ay hindi ito mahalaga, ngunit sa oras na ito naramdaman niya ang panginginig ng katawan ni Lin Long sa kanyang braso. Hindi siya nagulat, ano ang problema mo? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po